Mahilig ka bang mag-mini-mini-mini mo? Well, hindi laging effective yan dahil napakadaming paraan para malaman ni teacher kung talaga bang natutunan mo ang lesson. Welcome to Adult Fashion, and in today's video, we are going to discuss about the 7 types of assessment na ginagamit ng mga teacher para masukat kung talaga bang natuto ang mga students sa kanilang lesson. Let takers, tara po reviewin natin ang 7 types of assessment na itinuro sa atin back in college. Baka sakaling lumabas sa board exam, at least ready tayo at alam natin. Okay, the first one is diagnostic assessment. Ang diagnostic assessment po ay binibigay before the discussion. Ang purpose ay para malaman ang strengths and weaknesses ng estudyante. Hindi po ito recorded. Isunod na natin dyan ang formative assessment. Ang formative assessment ay pwedeng through recitation o pwede rin naman pong through quiz. Ang purpose ay para malaman kung talaga bang naging malinaw sa estudyante ang lesson ni teacher. Ito po ay ginagawa during the discussion. Hindi pa po tapos ang lesson. Para malaman po ni teacher ang feedback ng kanyang mga estudyante. Ang summative assessment naman po ay ginagawa pagkatapos ng lesson, pagkatapos ng discussion. Ang purpose ay para malaman kung talaga bang naintindihan at naunawaan at natuto ang mga students sa lesson na tinuro ni teacher. So, ang example po natin dyan ay yung mga quarterly exam, periodical exam, yan, summative po yan. Ang authentic assessment naman po, ang aking pinaka-paboritong assessment. Why? Kasi hindi siya yung traditional type na multiple choice, true or false, matching type, hindi po siya ganun. Yung assessment po, yung authentic assessment na ito, ay malalaman mo talaga kung talagang matutuhan ng estudyante yung lesson. Tsaka nung nag-aaral pa po ako, mas nag-excel ako sa authentic assessment kaysa sa mga true or false, multiple choice. Although mas malaki naman ang chance ng makatama. Hindi ko alam kung bakit pagdating sa mga ganong written ay mababa. Okay, let us discuss authentic assessment. Okay, now let us analyze authentic assessment and how it differs sa traditional type of assessment na kinagisnan natin. By the way, hindi ko na po sinama dito yung performance-based assessment kasi po yung authentic assessment, ang isa pang tawag sa kanya ay performance assessment. Kumbaga po, yung performance assessment, it also refers to authentic assessment. Okay, sa traditional type po ng assessment, puro selecting a response lang po, true or false, A, B, C, D. Unlike sa authentic type ng assessment, mas complex yung task na kailangan i-perform ni student. Mas malalaman talaga kung talagang natutuhan niya yung lesson. At mailalayo natin sila sa pandadaya kapag ito yung ginamit nating type ng assessment kasi hirap sila mangopya rito. And this type of assessment also shows more meaningful application. Makikita talaga ng mga estudyante po dito kung paano yung lesson ay nakakaapekto sa totoong buhay. Speaking of totoong buhay, let us have the next one, contrived and real life. Sa traditional type of assessment, contrived lang po, which means parang artificial lang yung mga ginagamit. Unlike sa authentic, real life po talaga totoong buhay. Let's say for example, yung ginagawang pagdadissect ng frog. Kung sa contrived or traditional, para magpapakita lang ng chart, tapos nandun yung different parts ng body ng frog, kaya po model ng frog. Pero sa authentic, talagang magdadissect kayo ng frog, ng totoong frog, tapos i-identify nyo yung parts ng frog. Okay, parang ganun po yung contrived siya real life. Next is recall, recognition, to construction application. So before po, yung recall, recognition, sa traditional type yan kasi alam mo yung mga yung pag magaling kang magkabisa, talagang papasa ka sa traditional type of assessment eh. Pero sa authentic type of assessment, hindi po sapat na alam niyo yung mga words and terminologies dahil kailangan dito nauunawaan mo talaga yung lesson.
alam mo yung application in real life. Ito po yung maganda sa authentic assessment. Talagang masasala kung gaano kaalam ng mga estudyante yung lesson. Okay, sa traditional type of assessment po, teacher-structured ang assessment, pero sa authentic student structure, mas pabor kay student at mas binibigyan siya ng chance na i-explain at ipakita yung kung gaano na nga ba kalalim yung natutuhan niya. Unlike sa simpleng matching type, multiple choice, kung ano lang yung nandoon, yun lang. Para sa authentic, malaya kang i-express yung knowledge na natutunan mo. And last, indirect evidence, saka direct evidence. Indirect evidence under traditional kasi hindi natin alam kung kopya ba yung bata or nagmini-mini-mini mo lang ba siya, kaya siya nakakuha ng tamang sagot. Pero sa direct evidence po, say demonstration, tapos kayang i-demonstrate ng bata kung paano tanggalin at ibalik yung parts ng computer and then natuto talaga siya. Yung example sa ating authentic assessment, halimbawa, ikaw ay science teacher at ang tinuturo mo ay geology, tapos tinuturo mo sa mga students mo yung mga rocks, ayan. Ngayon, nagdala ka ng iba't ibang klaseng bato at pina-identify mo sa kanila kung ano yung bato na yun. Halimbawa, ito ano ba to, sedimentary rock ba to, ganyan. Hindi to ba to? Okay. So, yun po yung example nun. Another assessment na pinakagusto ko po as a teacher and also nung ako ay estudyante pa before ay ang oral and written assessment. Kasi malalaman niyo po talaga dito kung talagang natutuhan at kaya i-explain ng estudyante yung lesson na tinuro ni teacher. Okay, so siyempre pamilyar naman na kayo sa mga essay, term paper, ayan, so dito po nga pasok yan. Tapos sa oral naman, yung mga recitation, graded yan. Isunod na natin dyan ang norm reference at criterion reference.
How i-assess natin kung talaga bang natutuhan natin yung different types of assessment. Doon sa nakaraang video, tinalakay po natin yung 3 categories of assessment. Yung assessment as learning, assessment of learning, at assessment for learning. Ngayon po, maalamin natin kung saang category po magpo-fall under yung each type of assessment. So let us have the first one, yung diagnostic assessment. So I will give you 5 seconds to identify sa tatlong ito kung saan siya kabilang. 5. Okay, yung diagnostic assessment po ay kabilang sa assessment as learning. Okay, so let us have the next one. Formative assessment po. 5 seconds. Okay, ang formative assessment po ay under assessment for learning. Okay, next let us have the summative assessment. You have 5 seconds po ulit. Okay, ang summative assessment po ay under ng assessment of learning. Okay, let us have the next one, criterion and norm reference test. And kaya sila kabilang? 5 seconds. Okay. Kabilang po sila sa assessment of learning. Okay, next, authentic assessment. 5 seconds. Okay, ang authentic assessment po ay pwede sa off at pwede rin naman po sa for learning. Okay, next po natin ay oral and written assessment. So, kaya siya kabilang. Okay, yung oral and written assessment mo ay pwede po sa tatlo. Pwede po siya sa as learning, sa for learning, at pwede rin po sa off learning. Okay, thank you for watching this video. Salamat at sinamahan niyo po ako na muling balikan kung ano-ano po ang 7 types of assessment. And kung na-enjoy niyo yung video na ito or kung natutuhan niyo, wag na na-enjoy kasi pagka ganito medyo boring talaga. Please subscribe naman, okay? Para may motivation tayo na patuloy pang gumawa ng videos ng mga educational videos. And ano pa po ba? Ang tagal mag-loading ng utak. Kaya napakasama madaling araw nag-video. Okay, shout out po pala kay Tito Jonathan, Tita Grace, and Mama Pressy. Thank you for being so generous and kind sa aming family. And yun lang po. Thank you very much. We love you. And to my number 1 basher, and also supporter ka ba? Joke lang, tita. So, Tita Des, thank you for watching this video. Alam ko na lagi ka nag-watch kasi nag-wait ka kung ano yung maibabash mo. So, thank you po. Joke lang yun, tita. Go ID.